Sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Panginoon, nandito ka. Ayan. Sige po. For today, the day of Family Day ay walang iba kundi po ang sambahayan ng ating kapatid na Emil and Russell Eusebio. Inaanyayahan po natin sila dito sa harapan. Sila po ang Family of the Day, na kung saan ay patuloy na tinatangkilik at ating church. Sige po, tayo po ay manalangin. Mahabagin namin Diyos na mapagmahal. Kayo na aming Diyos na pinaglilingkuran ay isang dakilang Diyos at buhay. Sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy ang aming pagpupuri, pagpapasalamat sa inyong banal na pangalan. Kinikilala po namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na nangyayari sa amin, Panginoon, maging mabuti man o hindi. Ito po ay kalooban mo. Panginoon, sa araw na ito ay kalooban mo na kami ay magkasama-sama sa iisang pagsamba upang ikaw, Panginoon, ay patuloy namin dakilain, papurihan, pasalamatan ng aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat po na sa buong isang linggong pinagkaloob mo sa amin at naririto muli, Panginoon, ang UCC Plaridel, ang bawat pamilya, sama-samang sa inyo po'y sumasamba. Panginoon, sa araw na ito, salamat po sa buhay ng aming kapatid na Emil at kapatid na Russell Eusebio. Sa araw na ito, Panginoon, sila po ang aming kinikilalang Family of the Day. Dahil po sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kagandahang loob, dahil sa inyong pagpapala sa kanila, Panginoon, naririto sila. Kasama namin sumasamba, inihahandog ang kanilang mga buhay bilang pagpupuri at pasasalamat sa inyo. Panginoon, ang dalangin ko po sa pamilyang ito at sa kabuuan ng Eusebio, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buong sambahayan. Gabayan mo sila at patuloy na samahan at ingatan. Pagpalain ang kanilang mga buhay. At sa panahon, Panginoon, na nakakaranas ng mga pagsubok at mga iba't ibang problema, Panginoon, palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Patuloy na gabayan mo sila, Panginoon,
ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. At hayaan mo nga, o dakilang Diyos, na sa pagkakataong ito ay maranasan nila ang favor mo sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong maliit na lingkod. Kapatid na Russell, kapatid na Emil, at ng inyong buong sambahayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy na maranasan ninyo ang kanyang walang hanggang pagmamahal, kahabagan at kapangyarihan, pag-iingat, kalakasan, at patuloy na madama ninyo na ang Diyos ay laging tapat sa inyong buhay mula ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Yan, good morning po sa ating lahat. Ang lahat ka po ng sabik na umawit sa Panginoon sa umaga pong ito, sama-sama pong tumayo. At pwede po ba yung the best clap offering para po sa ating Panginoon? Hallelujah, come on! Yung ating thanksgiving sa Panginoon. Lord, tunay nga na naging tapat ka, Panginoon, sa nagdaang linggo. Kaya patuloy po namin ibabalik yung pinakamataas at pinakamataas sa papuri at pasasalamat. Kaya sa umaga pong ito, sama-sama po nating awitan ang Lord. Hallelujah!
umaga pong ito, meron po tayo isang aawiting, isang nakasanayang awitin. At dalangin po ng inyong lingkod na huwag po tayo ma-over-familiar sa awiting ito, kundi awitin po natin ito bilang isang bagong himig. Na this will be the anthem of our lives sa Panginoon. Na we seek God sa umagang ito. Kaya Panginoon, kung meron man kaming ibang tungkulin sa buhay namin ito, Lord, nararapat lamang na Ikaw muna yung aming tungkulin, Panginoon, na meron kaming isang magandang relasyon sa iyo, O Diyos, matatag na pagsunod, at merong kagalakan sa paglilingkod. Kaya tulad nga po na ating awitin, O Diyos, Ikaw lamang, Panginoon, aming sasambihin sa umagang ito. Hallelujah, come on, let's worship Jesus. Kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo.
Purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Saglit po tayong manalangin. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na sa kabutihan niyo po kung bakit po kami naririto ngayon sa pagkakataon po na ito. Patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon, sa patuloy na kadakilaan, kabutihan, habag at biyaya niyo po sa aming pong mga buhay. Salamat po sa kagandahan ng umaga na ipinagkaloob niyo. Salamat sa panibagong buhay na maipaglilingkod po namin sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na patuloy ka namin kinikilala sa umagang ito sa aming po pagsamba, Panginoon. Kinikilala po namin na patuloy na ginawa niyo po sa aming po mga buhay. Higit ang pagliligtas niyo po sa bawat sa amin, Panginoon. Ama, salamat po sa bawat isang anak niyo po na nandito po ngayon, Panginoon. Even po, Lord, sa aming pong mga bisita. Salamat po sa bawat isang anak niyo po na dinala niyo po dito. Patuloy po na sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. At dalangin ko po sa pagkakataon po na ito sa aming pagsamba, may you continue to meet us right now, Lord God. Wherever we are, whatever situations we are in, Panginoon, patuloy na katagpuin niyo po kami at patuloy na makita ka po namin sa aming po mga buhay. Makita po namin yung purpose niyo. Makita po namin yung mensahe niyo po. Sa anumang pong sitwasyon, meron po kami ngayon. Sa bawat tagumpay, sa bawat pagsubok, sa bawat kalakasan at kagalingan, alam ko pong naroon ka, Panginoon. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy ka pong pumagitna sa aming pagsamba sa pagkakataon po na ito. Patuloy po na mamayani ang katahimikan at kapayapaan at wala pong ibang mapapurihan kung hindi ang inyo pong dakilang pangalan, Panginoon. Basbasan niyo po ang inyo pong anak na ititindig sa umaga pong ito. Patuloy na maging pagpapala ang bawat salita na mumumutawi po sa kanyang bibig. At dalangin ko pong patuloy niyo po siyang i-cover ng inyo pong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po siya ng kalakasan sa mga pagkakataon po na ito rin, Panginoon. Salamat po at patuloy na mapapurihan ka po sa aming pong mga buhay. Sa bawat araw po na aming pong lalakaran, makita po na naghahari ang Kristong buhay sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy na tinatalian po namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa pagkakataon pong ito in the mighty name of Jesus, Panginoon. Salamat po, and this is our prayer, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige nga po yung malakas na palakpak po sa ating pong Panginoon. And makakaupo na po ang bawat isa. Again, magandang umaga po sa ating pong lahat and welcome po to our Sunday worship sa umaga pong ito. Pwede po bang bigyan nyo naman po ng isang matamis ng ngiti ang inyo pong mga katabi. Ayan, welcome po. At sa lahat po ng kasama din po natin online, welcome po sa pagsamba po sa umaga pong ito. Yan, hindi ko na po patatagalin pa ang ating pong pagbati at aking pong ibinibigay sa inyo para po sa mensahe ng salita ng Diyos. Wala pong iba kung hindi po ang ating administrative pastor, ang district superintendent po ng Bulacan, ang ating pong DS, Pastor Joel Vinta. Ayan, magandang umaga ho sa ating lahat. Ayan, welcome po sa ating morning worship o yung ating pong regular worship service sa ating church. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon doon po sa mga bisita natin ngayon. Welcome po kayo at salamat po sa pagiging bahagi ng ating pagsamba ngayon. Sa lahat po ng mga members natin, kaway-kaway lang mga kapatid. Sige po, kaway-kaway lang po tayo lahat. Ayan, nakikita po kayo sa camera. Sa akin lang pala nakatutok, ano? Okay. And then siyempre yung mga online worshipers po natin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, welcome po ngayon sa ating worship service. Semi-special event. Ito po yung ating gawain ngayon. Actually ho, dapat nasa Balagtas po ako ngayon kasi anniversary po ng UCC Balagtas. But nagpaalam ako kasi ho, itinuturing natin ito na isang special events because dito natin higit na pinapahalagahan yung pong tinatawag na serving. Ano?
Ibig sabihin, kung nasurpresa kayo kanina, may sumalubong sa inyo, ang tawag natin dyan, ministry pair. Ibig sabihin lang, everyone is invited to be part of the ministry. I-quote ko lang sinabi ni Architect Roy nung nakaraan. Actually, di ba tama naman, maraming tao, iba't iba yung mga advocacy. At minsan yung advocacy na yon, ibinibigay nila yung sarili nila, yung buhay noon, sa anumang advocacy nila. Pero yung advocacy natin dapat sa Panginoon, dapat higit doon natin ibinibigay. Kasi at the end of the day, hindi lang at the end of the day, at the end of yung buhay natin, pagharap natin sa Panginoon, hindi naman niya tatanungin kung ano yung advocacy mo na ipinaglaban. Kundi kikamustahin ka ng Panginoon doon sa advocacy niya para sa'yo. And that is serving the Lord. Kaya kung yung advocacy mo sa buhay, wala yung paglilingkod sa Panginoon, mag-isip-isip ka. Kasi baka wala kang maisagot pagdating mo doon sa langit. Hindi mo pwedeng sabihin, ako'y naging matinong lingkod ng aming barangay. Hindi mo pwedeng sabihin, ako'y isang matinong asawa sa aking may bahay. Ako'y naging mabuting ama. Hindi. Ang unang aalamin ng Diyos ay kung paano ka naging bahagi ng paglilingkod. Tandaan po natin, ang Panginoon, ipinakita niya yan nung siya po ay mula sa langit, bumabaho siya rito sa lupa, hindi po siya namasyal. Tandaan niyo po yan. Ang tanging advocacy ho niya is to share the gospel, palawakin yung kingdom. At bago ho siya umakyat muli sa langit, yun po yung tanging pinagbilin niya sa mga alagad niya. Go and make disciples of all nations. Kaya ho sana, kung meron man tayong isang advocacy, pag sinabi ko kasing advocacy, inilalaban mo talaga yan. O kaya ganito lang, pag sinabing advocacy, kaya mong iyalay ang buhay mo para dyan. Yes, tama, mahal po natin ang ating bayan, pero hindi naman dapat nga na doon mo lang ibigay ang buhay mo. Na iyalay mo nga ang sarili mo sa bayan, kung hindi mo naman naibigay yung sarili mo sa Panginoon, wala rin kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya nga ho, very important ang umagang ito, hindi ho para lang sa mga barangay aspirants po natin, kundi sa bawat sa atin. Kaya ho tayo may ministry pair. Ito na yung pagkakataon natin. Ito na yung pagkakataon natin para ma-involve. Ito na yung pagkakataon natin to serve the Lord. Okay, tandaan niyo po ito, mga barangay officials, mga barangay aspirants. Ito yung sinishare ko po sa mga leaders natin. Kung gusto mo maging leader, you need to serve muna. Kasi akala natin, magiging leader muna ako bago ako mag-serve. Mali! Kung gusto mo mag-lead, mag-serve ka muna. Kaya nga pinakamaganda ho sana, doon sa mga barangay aspirants natin, bago dumating po yung filing ng candidacy, yung taon, kung gaano man ho yun, wala pa yung panahon ng election, naglilingkod na tayo. Yan ho ang pinakamagandang investment sa kampanya. Wala ka pa, hindi ka pa nagdi-declare, naglilingkod ka na. Tama po ba? That's the right investment. Hindi po yung, pag ako ay naupo, saka ako maglilingkod. Pag ako nagkaroon ng posisyon, saka ako maglilingkod. Paano kung hindi ka nailagay sa posisyon? Dahil hindi ka na rin maglilingkod. Kaya nga ho, yung pong pagsiserve, yan muna yung una bago mag-lead. Okay? And then kung sakasakali ka man na palarin o loobin ng Panginoon na makapag-lead, tuloy-tuloy naman yung service. Bakit? Sanay ka na Diba? Alam nyo, may dalawang presidente po ako laging sineshare sa mga leaders. Si Nelson Mandela ng South Africa at si Jimmy Carter. Okay, bigay ko lang po sa iba kasi sa mga leader ko lamang po ito sineshare. Si Nelson Mandela, bago siya maging South African President, nakulong po siya ng 25 years. At sa kulungan po, mga kapatid, naglingkod na ho siya sa tao na walang kamalay-malay ang buong South Africa na ito palang tao na to, meron na siyang paglilingkod na ginagawa. Kaya nga ho, nung siya po ay ma-elect, pangkaraniwan lang sa kanya ang paglilingkod. Ibig sabihin, hindi niya kailangan maging presidente para maglingkod. Kasi bago pa siya maging presidente, naglingkod na siya. Di ba? That's the right investment.
Ano? Bago ka pumasok, maglingkod ka muna. Si Jimmy Carter po, iba naman. Si Jimmy Carter po, nag-re-elect po si Jimmy Carter pero natalo ni Ronald Reagan. Landslide, ang sakit po noon. Ikaw po yung incumbent. Ano? Re-electionist ka, tapos isang movie actor ang tumalo sa'yo, landslide. Napakasakit kay Jimmy Carter ho noon. Pero alam nyo ho, nung wala na ho sa presidency si Jimmy Carter, siya po ay pumasok sa isang non-government organization. Ano? Isa pong advocacy yung kanyang pinasok. Ano po yon? Yung tumulong sa mga pamilya na walang bahay. Kaya ho natatag yung Habitat for Humanity. Ano? Mas nakilala si Jimmy Carter hindi bilang presidente ng Amerika, kundi bilang volunteer ng Habitat for Humanity. Kakaiba kay Nelson Mandela. Nelson Mandela, bago maging president, naglingkod. Si Jimmy Carter, pagkatapos ng presidency, naglingkod. Ano po yung gusto ko sabihin? Hindi natin kailangan talaga ang posisyon o ang power para maglingkod. Amen po ba? Kaya nga ho, gusto lang nating liwanagin na the first advocacy natin is to serve God. Yan po yung yung paglilingkod na wala kang talo. Pag naglingkod ka sa Diyos, wala kang talo. Amen po ba? Kaya kung nag-involve kayo, nagpalista kayo, ngayon palang panalo ka na. Amen po ba? Tapikin mo ang katabi mo, ngayon palang panalo ka na. Ano? Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, ngayon palang panalo ka na. Kaya di ba sabi ko sa inyo, ako rin naman ho, bago magpastor, ang dami kong pangarap. Ang dami kong pangarap nung bago ako magpastor. Nung ako po ay elementary, basta gusto ko lang ho, drawing ako ng drawing, kaya gusto ko maging architect. Ano? Gusto ko talaga maging architect ho talaga, kasi yun ang favorite ko na drawing, bahay. Ano? Buti na lang ho, hindi ho ako nag-drawing ng mga dollhouse. Ano? Talaga ho, ang dinodrawing ko talaga literal na bahay, ako nagdi-design, kasi gusto ko maging architect. And then, pagdating ng high school, sabi ko, gusto ko pa rin maging architect, pero pag nakikita ko yung sarili ko, pang-artista to eh. Ano? Pang-artista to eh. Pero hindi ko pa rin ho pinursu, kasi magulo po ang mundo ng showbiz. Parang politika po yan, magulo ang mundo ng politika. Tama po ba? Hello mga barangay aspirants, naniniwala ko ba kayo magulo ang mundo ng politika? O dapat hindi po kayo pumasok. Joke lang. Di ba? May pangarap din naman po ako eh. Kaya lang nung makita ko, yung pangarap ko, mas maganda pala yung pangarap ng Diyos. Ang pangarap sa akin ng Diyos, maging lingkod ako ng Diyos, maging pastor, at hindi ko na-imagine na magiging ganito po ako, lalo tigit sa panahong ito. It is because there is joy in serving the Lord. Hindi ko naman natupad yung pangarap ko. Ang mahalaga, natupad ko yung pangarap sa akin ng Diyos na maging lingkod ako ng Panginoon. Amen po ba? Kaya my question to everyone, kamusta po ang pangarap ng Diyos sa iyo? Nagagawa mo ba? Yung ginagawa mo ba ngayon, may kinalaman yan sa pangarap ng Diyos sa iyo? Ano? Yung ginagawa mo, halos mamatay ka dyan, pero ang tanong, may kinalaman ba yan sa kapurihan ng Diyos? Yung inuubos mo yung lakas mo, inuubos mo yung pera mo, ang tanong ko lang, may kinalaman ba yan doon sa gusto ng Diyos at pangarap niya sa iyo? Kaya siguro, may panahon pa para baguhin natin yung mindset natin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga ho, para ho sa lahat, this message na inihanda ng Panginoon, hayaan lamang ho natin nakausapin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Una sa lahat, nagpapasalamat tayo. Kaya po namin kayo in-invite na ngayon to pray. Bagamat 1 week pa naman ho. October 30 ang election, may October 29. Wala ho kami ni Pastor Oscar sa 29. Wala ho kami rito, kaya walang magpe-pray sa inyo. Meron hong pastor, kaya lang hindi kayo kilala. Baka kung ano-ano po ang maipag-pray sa inyo. Kaya ho, ngayon po namin kayo in-invite. At least andito kami ni Pastor Oscar. Okay po?
Kung gusto nyo po, magpalakpakan na lang tayo mamaya. Yung pinakamalakas sa palakpak, yun po yung ating iboboto. Parang mas maganda yata ganun yung election na para hindi na masyado magastos, palakasan ng palakpak. Okay, pero joke lang po yung mga kapatid. Gusto ko po kasi yung mga bisita po natin maging confident muna kayo ngayon, Kasi baka mamaya kung ako yung nagsalita ng seryoso, hindi niyo ako maintindihan. Okay, election period na nagsimula na po ang kampanya. At alam ko po, yung iba sa inyo, after nito, mangangampanya pa rin tayo. Kaya patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Pero nakakatuwa lang, dito sa Pilipinas talaga, iba't iba yung ating strategiya pagdating sa campaign. Iba-iba yung strategiya natin sa campaign. Pero minsan nakakatuwa lang, katulad po nito. Ang sabi po dito sa kanyang campaign poster, "Kagawad Mr. Bing, ako ang haharap sa problema nyo, diyan kayo sa likod ko." Ganun ang tindi, Talagang doon sa poster pala, pinakita niya na nasa likod. Ang matindi ho niya, paglingon niya, wala talaga. Walang nasa likod niya. O di ba, may mga kandidato talaga, gagawin ang lahat para makaakit. Okay, eto naman po yung isa. Sabi, "Burr is my name, kagawad. 5 beses na akong natalo, pagbigyan nyo na ako." Nakikiusap po yan. Kaya nga sabi dyan, kung di madaan sa santong dasalan, idaan sa santong paspasan. Pag ayaw pa din, magmakaawa ka na. Tip lamang ho yan mga kapatid. Ayan, okay. Pagbigyan na daw po, Next. Ito naman iniisip niya na makaka-impluwensya siya. Ang sabi niya, vote for councilor because kabilang ako sa Aldab Nation. Para bang malaking bagay kung ma-identify kang ganyan. Okay? Sabi, lahat nag-iisip ng kaparaanan, paano ba makakaenganya, paano makakahikayat. And lastly, ang sabi rito, serbisyong tama, laging may tama. Wala na siyang maiisip mga kapatid. Kaya tatamaan siya talaga pagka ganyan. Ito yung sinasabi natin. Marami tayong pwedeng gawin to campaign, to influence. Pero hindi naman natin kailangan yung hindi natin kailangan yung ganung mga bagay. Narinig ko talaga yung isang politiko, sabi niya, hindi kailangan ng mga tao yung tinatawag na empty promises. Marami pagkakataon ang mga politika empty promises para sa pagbabago. Tuloy-tuloy ang pagbabago. Narito na ang pagbabago. Mga ganyan, di ba mga kapatid? Wala namang problema doon. Ito nga po, minsan, mahal ang mga kampanya. Kaya minsan pinipili yung pinakamadaling kampanya. Na-share ko na ito dati, Ano ba yung pinakamadaling kampanya? Ang pinakamadaling kampanya po ay eto. Makinig po kayo. Yung pong siraan mo yung iba at pabanguhin mo yung sarili mo, yan ang pinakamurang kampanya. Yan ang pinipili ng marami. Hindi ko kaya siyang tapatan doon sa kanyang galing sa pangangampanya. Sisirain ko siya. O di ba? Walang kagastos-gastos. Pero mga kapatid, matindi rin yung epekto niyan. Hindi natin kailangan ng ganong kampanya. Kaya mga kapatid, mga minamahal po natin, sa umagang ito, gusto ko lamang kayong i-lead. Gusto ko kayong i-lead para sa mga barangay officials, sa mga barangay aspirants. May ibibigay ako mga katangian sa inyo na sana ito yung pagbatayan natin. Bakit? Maraming mga Pilipino po, bumoboto hindi doon sa kung sino yung gusto nila. O kung sino yung talagang dapat iboto. Alam nyo nakakatuwa lang, at nakaka-encourage lang din po. Kung babasahin natin yung Bible, ang dami nating matututunan kung paano tayo boboto, kung paano tayo pipili ng mga kandidato. Ang problema nga, hindi lahat nagbabasa ng Bible, kaya hindi alam. Hindi alam kung paano pipili o paano magiging isang tunay na leader na magiging epektibo sa kanyang pamumuno.
Ano? Kaya i-share ko po sa inyo yan, mga kapatid. Pero lang, gusto kong makita nyo na ito yung sana maging natin, damdamin natin. Kaya nga yung tema ho ng church natin is happy to serve. Happy to serve God and nation. Okay? Tandaan nyo po yan, ano? Sana meron tayong ganung damdamin. Masaya ang ating puso. Meron tayong joy in serving God. At kung ako man ay pahihintulutan na maglingkod sa aking bayan, sa aking barangay, meron pa ring joy. Ano? May kagalakan. Ulitin ko po yung word na happy sa Bible is blessing. Pagpapala. Ano? Iisa lang ho ang meaning ng happy at blessing. Magkasing kahulugan ho sila. Kaya pagpapala ang paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Okay. Pero gusto ko po kayong bigyan ho ng trivia. Alam niyo ho ba na hindi kasama sa orihinal na plano ng Diyos ang gobyerno? Wala ho sa original plan ng Diyos na magkaroon ng civil government. Ano? Hindi po kasama sa original plan ang botohan. Hindi po kasama sa original plan ang magkaroon ng presidente, senador, congressman, governor, mayor, barangay, kagawad. Hindi po yan original plan. Mamaya maintindihan niyo po yon. Pero gusto ko lang maintindihan natin that serving God and nation ay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Okay, gusto ko basahin natin yung Romans 13 verse 1 to 5. Ang sabi rito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Okay, yung sinabi ko kanina, hindi sa original plan ng Diyos yung government. Pero itong part na to, ito na ho yung nangyari. No choice eh. No choice. Sabihin, bagamat wala sa original plan, pero dahil nga po sa isang sitwasyon, niloob ng Diyos na magkaroon na ng civil government. Kaya nga sabi rito, walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Mamaya maintindihan po natin yan, ano? Okay, verse 2. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Ibig sabihin pala, ano, kapag hindi ho tayo nagsasubmit sa authority, ano, kasalanan yun. Diba? Kasalanan yun. Halimbawa, ang barangay natin nagpatupad ng isang kautusan, hindi natin sinunod, parang na rin ho natin hindi sinunod ang Diyos. Diba? At sabi doon, at sila'y nararapat sa parusa. Okay, verse 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Okay, take note muna. Ang mga pinuno, ang mga leader, hindi dapat kinatatakutan. Ano? Yung mga aspirants po natin, kung meron man tayong isang i-establish sa character natin, hindi tayo kinatatakutan. Ano? Pero takot yung gumagawa ng mali. Di ba? Maganda yung gano'n, ano? Yung may mga tao na kinatatakutan ka kasi gumagawa sila ng mali. Kaysa naman yung gumagawa na ng mali, hindi pa natatakot sa'yo kasi ala kang ginagawa. Ano? Okay, ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Di ba? Yun yung sinasabi rito. Kung wala kang ginagawang masama, gumagawa ka ng mabuti, hindi dapat katakutan. Okay, kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Siguro, dapat itinuturo din sa atin, dapat balanse rin naman ang mga leader. Hindi ka lang nagpaparusa, dapat nagagantimpala din tayo. Ano? Sabihin, sa barangay natin, kung sino man po yung hindi lang ho natin binibigyan ng panahon na parusahan yung mga nagkamali, kundi ina-acknowledge, ina-appreciate, nire-reward yung gumagawa ng tama. Halimbawa, sa barangay natin, pinakamalinis na bakuran. Ano? Nagsesegregate ng basura. Dapat i-appreciate naman natin. Ano? Kasi minsan nakapokus ka doon sa doon sa penalty, doon sa ginawang mali. Pero yung ginawang tama, hindi ho na bibigyan ho ng pagpapahalaga. Eto po, tingnan nyo po Kaya ho, yung hindi lang kami mga pastor yung nagse-serve sa Lord, kundi yung mga with authority
Sabi doon, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ang tinutukoy po dyan, those in authority. Ano? Those who lead the civil government. Di ba? Inulit pa, sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. In verse 5, kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Mga kapatid, tayo po ang kinakausap dito. Ano? Ibig sabihin, tayo under the authority of barangay, under authority ng municipality, ng probinsya at ng Pilipinas, nasusumpungan tayo that we submit. Ano? Sa mga iniligay ng Panginoon. Pastor, tiwali naman yan. Ba't hindi naman nung sinabi ng Panginoon, doon lang sa mabubuti eh. Di ba? Ibig sabihin po, mga kapatid, kahit tiwali yan, nasa ilalim tayo ng kanilang pamamahala. Ano? Ang Diyos ang mananagot sa kanila kung sila man ho ay naging tiwaling mga opisyal. Ngayon, ito yung sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Bagamat dito pinakikita na merong civil government. Ano? Merong civil government na dapat iginagalang. May civil government na kung saan po nire-respeto. Pero ito yung ulo ko sasabihin sa inyo. Nung una, wala sa original na plano ng Diyos ang pamahalaan. Ano? Wala sa original plan yan. Tingnan niyo po, ano yung original plan? Diba? Ang original plan is God is the head. Walang presidente, walang governor, walang senator, walang congressman, walang barangay captain, walang kagawad, walang SK, walang tanod. The original plan is God is the head of the whole universe. Ano? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Siya yung full of authority, full of power. And then, ano po? Di ba? From God, ano yung ginawa niya? Sino yung susunod? Yung tao. Di ba? Binigyan po ng authority yung tao para mamahala. Hindi ho sa kabuuan. Kundi sabi doon, yung authority, una siyempre ikaw. Dapat meron kang tinatawag na self-governing power. Ibig sabihin, ikaw kaya mong pamahalaan ang sarili mo. Kasi ibinigay sa atin ng Diyos yun. Ang problema minsan, ikaw mismo hindi mo kayang pamahalaan ang sarili mo. May mga bagay na hindi ka dapat ginagawa mo. Hindi mo kayang pamahalaan ang sarili mo. Doon pa lang mga kapatid, babagsak tayo. Pero sa original plan, ano? Ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yung pamamahala, una sa sarili mo. May kilala kayong tao, kahit ilang beses yung pagsabihan, hindi humaayos ang buhay. Hello mga kapatid. Yung mga taong gano'n, di ba? Kahit gaano mo kadalas pagsabihan, hindi ho nakikinig. Ibig sabihin lang, wala siyang self-government. Hindi niya kayang pamahalaan yung kanyang sarili. And from human, sabi doon, ano sinabi? Living creatures. Lahat ng mga nilikhang may buhay, ipinagmahala, ipinagkatiwala sa tao. That's the original plan. Walang civil government. Ito po yan eh. Di ba? God, man, and the living creatures. Para maintindihan natin yan, sabi sa Genesis 1:28, ito po, and God blessed them. Sino po yon? Ang tao. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Ano ang utos sa tao? Di ba? Multiply. Ibig sabihin, maging productive. Hindi po ito sa pagpapadami lang ng lahi. Ibig sabihin po, maging productive ka sa lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kung ano man yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, multiply it. Minsan nag-concentrate tayo, nag-multiply ka ng lahi mo. Ano? Padadamihin ko yung angkan ko para pag kumandidato akong kapitan, angkan ko palang panalo na. Tindi, no? Mga kapatid, ito yung lagi ko po sinasabi. Multiply yourself. Kung ikaw ay mabuting ama sa iyong anak, i-multiply mo ang mga katulad mong mabubuting ama. Amen. Kung ikaw ay responsableng ina, masipag na ina, dapat iyan ang minumultiply natin. Maraming masisipag na
ina. Kung ikaw ay anak na masipag mag-aral, punong-puno ng pangarap, ang minumultiply po natin ay mga kabataang maraming pangarap, masipag, may respeto sa magulang. Yan ang minumultiply natin. Pero ang nakalulungkot, tingnan nyo po, ano ang namumultiply? Irresponsableng ama. Mas inuuna ang bisyo kaysa sa pamilya. Dapat po bang i-multiply yun? Tama po ba? Namumultiply yung maraming chismosang ina. Ba't ba pag chismis ang ina lagi ang napupuntahan, ano? Pasensya na po. Marami ko kasi kayong nasasabi eh. Ang namumultiply po, yung mga kabataan na walang pangarap. Mga barangay official, kausapin ko po kayo ngayon, ano? Kaya ko po kayo inimbita. Sige nga ho, pag-isipan nyo. Ilang term ho ba ang barangay official? Ilang term? Ilang taon? 3? 3 din? Minsan dalawa? Okay, sige nga ho. Kikilitin ko lamang po ang utak nyo. Kung loloobin ho ng Panginoon na kayo po ay maging aming mga tagapaglingkod sa barangay, in 2 years, ano po yung gusto nyo makita sa barangay? Na magiging part kayo noon. Sige nga ho, doon pa lang panalo na ho kami pag nakita namin. Ano? In 2 years, ano yung gusto mong makita sa barangay Sipat? Kung ako ho ay kung pahihintulutan ko kayong kausapin ng personal, ito yung sasabihin ko. 3 lang naman po ang kapitan natin, mga kapatid. No? Si Tata Enyong, si Konsehal Abet, si Cap Oscar. Pwede ho ba kayong tumayon? 3. Yan. Palakasan mo ng palakpak. Hindi. Huwag lang pa palakpak, mga kapatid. Parang ganito lang po. Kung sino man po sa inyo ang loloobin ng Panginoon na maging aming kapitan, kung ako po ang tatanungin nyo at sasabihin ko sa inyo to, ang isa hong gusto kong makita, wala hong kabataan na hindi nag-aaral. Gawan ho nyo ng paraan kahit mahirap nag-aaral. Kasi ho, yung kahirapan hindi natin matatakasan hanggat may mga hindi nag-aaral na bata. Pastor, ayaw mag-aaral. Yun nga ho, kasama sa programa nyo, kahit yung mga tamad na mga kabataan, paano natin gagawa ng paraan ng mga kabataan natin? Kasi yun ang solusyon sa kahirapan eh. Lahat tayo makapag-aral yung mga anak natin. Kaya ho, sa mga, kayo po, bilang mga aspirant barangay captain, in 2 years, sana kasama sa plano nyo, in 2 years, wala ng kabataang hindi nag-aaral. Amen po ba? Sige po, pwede na po kayo maupo. Anong picture yung gusto nyong makita na ikaw mismo involved? Saan mo dadalhin ang ating barangay in 2 years? Tama po ba? Isama rin ho ninyo yung sana walang yung lahat may trabaho talaga, pinagkakakitaan. Kung hindi man namamasukan, mayroong sariling business. Tama po ba? At ako bilang pastor makikiusap sa inyo. Hayaan niyo po namin kayong tulungan bilang church. Kasi po ang isang tao po, hanggat hindi lumalapit sa Panginoon, hindi magbabago yan. Kahit gaano kaganda ang programa po ninyo. Ano? Kung hindi ho lalapit ang tao sa Diyos, hindi magbabago yan. At kami ho is willing, tulungan ho kayo sa spiritual part ng ating pong barangay. Ano? Mga kapatid, mahal po namin yung barangay. Pero mas maganda, una naming makita, kayo ang nagmamahal sa barangay. Amen po ba? Sabi doon, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over every living things that moves on the earth. God, man, living creatures. Ito po yun. Ito yung batayan yan eh. Ito talaga ito yung diagram. Di ba? Ang Diyos ang talaga hong pinakamataas, ang pinaka-head. Tayo pinagkatiwalaan, dapat kaya natin pangunahan yung sarili natin at kaya natin pangunahan yung mga pinagkatiwala sa atin. Ngayon, Pastor, paano dumating? Kung original plan pala, walang government, walang civil government, kasi God is the head. Paano nagkaroon ng civil government? Ito nga po ang problema. Alam natin, nung pumasok yung kasalanan, nagulo yung diagram. Dapat yung God yung head, di ba?
ang tao nakikinig sa Diyos, tapos yung living creature, pinangungunahan ng tao, sinira ho yan ang kasalanan. Ano nangyari? Nabaliktad. Living creatures. Diba? Kaya nga, diba nung si Eva andoon, pinakinggan niya yung serpent? Diba? Ano sabi ng serpent? Totoo bang sinabi ng Diyos na mamamatay kayo kapag nagtumikim kayo ng prutas na to? Diba? Anong ginawa ho ng tao? Aba, oo nga, parang hindi naman yata. Ibig sabihin, dapat ang God yung head, pinakikinggan, tapos yung tao, meron siyang self-governing authority, hindi niya pinractice yun, kinwestiyon ng living creature ang human, at yung human, kinwestiyon ng God. Kaya nagkagulo na po ang lahat. Ano ang epekto? Tingnan niyo po yung chapter 6 and verse 5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Kasi nga ho, nasira. Yung original plan. Laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Yan ho ang picture ng mundo. Ibig sabihin, kung ganyan ang picture ng mundo, gumawa ngayon ng panibagong plano ang Diyos. Kasi ayaw niyang magkaroon ng kaguluhan. Amen po ba? Nakukuha niyo po mga kapatid. Kaya ho, gustong ibalik ng Panginoon yung original plan para maging maayos yun. Ano yung original plan? God is the head, the man na nakikinig sa Diyos at pinangungunahan ng maayos yung mundo. Kaya ho, kung hindi po ganon yung magiging sistema natin, babalik pa rin tayo sa dati. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon magiging official ka ng aming barangay o ng pamahalaan, dapat yun yung ibalik natin. Yung ayos, nakikinig ang tao sa Diyos. At yung tao, pinamamahalaan ng ayos yung mga ipinagkatiwala sa Kanya. Kung hindi lang din po ganun ang gagawin natin, huwag na po tayong tumakbo. Huwag na tayong mag-aspire. Kaya importante po yun mga minamahal na mga kapatid. Kaya ito ginawa ng Diyos. Kailangan na ng civil government. Nagbigay ngayon ang Diyos through Jethro sa kalalagayan. Bigyan ko lang po kayo ng background nito. Sa Exodus chapter 18, ang mga Israelita from Egypt papunta ng Promised Land. Pinalaya ho sila sa Egypt. Ibig sabihin, lumabas po sila, lahat po sila, ang identity po nila, they are all slaves. Hindi ho sila isang bayan, hindi ho silang bansa. Tao lang, samahan ng mga tao lang sila, samahan ng mga alipin na inilabas ng Diyos sa Egypt. But God, chose those people, para ho maging nation. Para maging isang bansa. Kaya nga mga kapatid, sobrang halaga ng kalalagayan ng bansang Israel sa panahon natin ngayon to identify what is coming. Ano po ibig ko sabihin? Sana ho medyo nagigising-gising tayo ngayon. Dahil anumang kaganapan sa Israel, may kinalaman po yan sa plano ng Diyos. At kung ite-trace back po natin mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon sa Bible, may kinalaman sa kalalagayan ng bansang Israel ngayon. Sana naintindihan natin yon. But God first established the nation Israel, kaya ho eto yung ginawa niya. Sabi niya kay Moses, napakarami niyong lumabas. Through Jethro po, doon sa kanyang biyanan. Ang dami niyong lumabas, almost 1 million. Tapos ikaw lang ang mamamahala. Papatayin mo yung sarili mo, sabi ng biyanan ni Moses. Ano sabi ho ni Jethro? Ito po yun, verse 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa 1,000, 100, 5,50 at 10,10. Ito na po yung tinatawag na government. Gumawa ng aksyon ng Diyos para isaayos ang lahat. Tingnan niyo po from 1,000, hundreds, 50s, and tens. Kung i-identify niyo po yan, parang ganito lang. The 1,000, the president. Sagot ng president yan di ba? Sagot ng daan-daan, yung pong, governor. Di ba? Yung 5,50 is the mayor. Okay? Pagdating doon sa 10,10,
yan yung level ng barangay. Ano? The poor executives ng ating bansa, kung titingnan po natin yan. Kaya, tingnan nyo po, mga barangay aspirants, kung may hinahanap ang Diyos na katangian ng tagapaglingkod, naririto po sa Exodus chapter 18, verse 21. Mga kapatid na boboto, ito po yung pwede nating batayan. Ano? Ng ating pagpili, yung sinasabi ng Diyos. Okay? Kaya ang tanong ho natin, ano ang mga katangian ng mga tagapaglingkod ang nais ng Diyos? Ano? Kung tatanungin natin ng Diyos, Lord, sino po ba yung gusto mong maging mga leader po namin? Una, may kakayahan. Di ba? Yun ang sabi doon sa ano eh. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan. Sa English version po, choose able men. Ang ganda ng sinabi, no? Choose able men. Yung word na able. Okay, pag-usapan po natin ng konti yan, ano? Ibalik mo nga doon sa may kakayahan. Di ako makapag-ano rito eh. Ayan, okay. May kakayahan. Able men. Ano? Pag sinabi kasing able men, di ho ba ang isang kandidato, ang qualification na talaga, na alam natin, is able to read and write. Isa ho yun, ano? Ibig sabihin, basta marunong ka bumasa, marunong ka sumulat, you're qualified to run for any position. Okay? Able to write and to read. Wala naman hong problema doon. Pero sana ho, higitan natin yon. Ano po ibig ko sabihin? Hindi mo lang dapat ipinagmamalaki na marunong kang sumulat at magbasa. Ibig sabihin po, dapat you are able to lead. Tama po ba? Kasi leadership eh. Able to lead. Marunong kang manguna. Okay? Pastor, ito nga sinasabi ko eh. Pwede kang bago ka tumakbo, inubos mo muna yung oras mo bago yon sa paglilingkod. Di ba? Able to serve. May kakayahan, hindi lang sumulat, hindi lang magbasa, may kakayahan kang magturo, may kakayahan kang magdesisyon ng tama, may kakayahan kang mag-impluensya ng tama, may kakayahan kang manguna. Yan po yung ibig sabihin niya, may kakayahan. Ano? Ang tawag ko dyan, competence. Sobrang halaga po yan, lalo tigit sa panahon natin. Ano? Halaga po yan. Hindi po tayo pwedeng manghawakan lang kung ano yung alam lang natin. Alam nyo, isang bagay yun na hinangaan natin kay Isko Moreno, di ba? Di ba from pagiging artista, naging konsihal, tapos nung umaakyat siya bilang vice, nakita niya ho yung malaking needs. Ano yung malaking needs? Ang dami ko dapat matutunan. Anong ginawa ho niya? Naghanap ng sponsor, nag-ipon, pumunta ng US. Di ba? Nag-aral sa Harvard ng law. Ibig sabihin, gusto kong maglingkod sa bayan, pero hindi pwedeng walang competence. Hindi pwedeng walang kakayahan kasi hihingin sa akin ito. Ito nga ibig ko sabihin. Hindi ho tumitigil ang pagkatuto. Ano? Kaya ho, kung tayo po ay magiging opisyal, magiging tagapaglingkod, may kinalaman ho, siyempre, sa batas ng ating bansa. Di aralin natin kahit paano yung basic constitution. Basic na pamamalakad ng aking bilang kapitan, bilang konsihal. Meron ho bang job description na ibinibigay after po ma-elect? Meron na norma, no? O yun pa lang ho, aralin mo na. Ano ang inaasahan sa akin bilang barangay captain? Ano ang inaasahan sa akin bilang kagawad? Ano ang inaasahan sa akin bilang SK chairman? Ano ang inaasahan sa akin bilang SK kagawad? Ibig sabihin, nilalagay mo yung sarili mo doon. Amen po ba? May natututunan? Okay. Sa pag-a-apply po ng trabaho, ano ho ba mas maganda? Halimbawa, ako yung boss. Ako yung boss. Ako yung manager. Merong mag-a-apply sa ng trabaho. Tulungan niyo po ako pagpili. May nag-apply po sa akin, pinakita niya sa akin, nung ini-interview ko siya, ito po yung kaya kong gawin. Ang dami niyang kayang gawin.
Kaya ako, kinuha ko yung papel niya. Sumunod yung isa. Nag-apply ho siya. Ang nakalagay dito is recommended by Congressman ganito. Recommended by Mayor ganito. Okay, tulungan niyo po ako. Pipili ako ng aking empleyado. Sino ang pipiliin ko? Recommended o yung able? Yan ang problema sa atin. Mas pinipili ang rekomendado. Kaya nga, di ba, tayo lang ho yung may sistema na padrino system. Mas maganda ho yung napili ka kasi magaling ka. Mas maganda ho yung ibinoto ka kasi may kakayahan ka. Hindi ka binoto dahil malaki pamilya mo. Hindi ka binoto kasi malaki ang unida. Hindi ka binoto kasi maganda yung binoto ka kasi may kakayahan ka talaga. Amen? Kaya ito yung sinasabi natin. Hindi naman natin kailangan magpakadulbahasa bago pumasok nga doon. Sinasabi ko, kung andoon ka na, maging mapagsaliksik. Improve mo yung sarili mo. Minsan nga, wala ka na masyadong alam sa Constitution, ang tamad mo pa. Di ba? Kahit walang masyadong alam sa batas, pero ramdam ka naman ng mamamayan. Mas maganda yata yun. Ibig sabihin, yung hindi mo kayang gawin, di ipagkatiwala mo sa iba. Yung kaya mong gawin, galingan mo doon. Tama po ba, mga minamahal na mga kapatid? Kaya sinasabi ng Bible, Kaya nga, taong may kakayahan. Tingnan niyo po si Haring Solomon. Si Haring Solomon ang pumalit po kay David. Kasi, di ba? Gano'n naman yun eh. Yung anak ang papalit eh. Ngayon po, si Solomon, siyempre, kinakabahan. Bakit? Magaling ang kanyang papalitan. Yan ang nakakatakot po. Yung nakakatakot minsan, dilema ng isang papalit. Pag magaling yung napalitan mo, kailangan, kung hindi mo man tapatan, galingan mo pa. Si Solomon po, kinakabahan siya. Magaling ang kanyang ama. Alam niyo kung bakit magaling si David? Sa panahon ni Haring Solomon, wala hong giyera. Bakit? Na-resolve na ho ng kanyang ama. Siya, ang ama nakipaglaban. Kaya nga hindi ho siya pinahintulutan magtayo ng templo kasi nga ho, puro dugo. Sabihin na na nabuhay siya sa pakikipaglaban. Pero yun ho ay dahil para ang kanyang anak maging peaceful ang pamumuno. Tingnan niyo po Panginoong Yahweh, ito yung prayer niya. Panginoong Yahweh, natupod sa aking pangako. Sa akin ang pangako niyo, sa kanya. Ang pangako po ni Yahweh kay David, magiging hari ang iyong anak na susunod sa iyo. Nangyari nga po, ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Verse 10, kaya ngayon ang hiling ko'y bigyan niyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Alam niyo ho, bago po kasi yan, yung prayer na yan, kinausap siya ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, ikaw na ngayon yung hari ng Israel. Sige, humiling ka sa akin. Kahit ibibigay ko. Sarap yata nun, Kung kayo po yun, nasa katatayo ng Solomon. Na-elect ho kayo bilang barangay chairman, barangay kagawad. At isang gabi, kinausap kayo ng Diyos. At ang sabi, Kapitan, Konsihal, SK, ano ba ang gusto mo? Ibibigay ko. Sarap yata nun. Ano kaya hihilingin mo? Sasabihin mo kaya, Ama, bigyan niyo po ako ng magandang service. Yung service po ng barangay captain. Para naman po yung kapitan dito ay maganda ho ang kalalagayan. Bigyan niyo po ako ng sasakyan. Kulay itim. Mahaba. Yung po mabagal lang ang takbo. Tapos po, maraming sumusunod sa likod. Marami ka supporter. Parang yan, ano tawag doon? Punebre.
Sabihin, iba hilingin mo sasakyan o ano? Si Solomon, tingnan niyo po, ano hiniling niya? Karunungan, kaalaman. Kasi yun yung hihingin sa kanya eh. Sa leadership niya, kailangan niya ng wisdom. Kailangan niya ng kakayahan. Ibig sabihin, yun ang hilingin mo. Kaya nung in-invite po ako ni Mayor Josel, isa akong magpe-pray doon sa ng inauguration niya. Yun talaga pinag-pray ko sa kanya. Lord, ibigay niyo po sa tagapanguna namin ang kaalaman at katalinuhan na magbibigay sa amin ng kaginhawahan. Mga kapatid, ngayon pa lang hilingin na ho natin yan. Ano? Kaalaman. Ang maganda ho rito, mga kapatid, Nak, balik mo nga. Nasira ho kasi yan. Balik mo nga, yan. Ang maganda ho kasi dyan, yung hiningi ni Haring Solomon, ibinigay talaga. Kaya nga ho siya yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa kanyang kapanahunan. Hindi siya humingi ng kayamanan, pero sabi ni God, hindi mo hiningi kayamanan, sige, bonus yan. Hindi mo hiningi, ibibigay ko sa'yo. Mabuting pamamahala, ibibigay ko sa'yo. Kaya, we need able men and women to lead, especially our barangay. Pangalawa, bibilis lang ito mga kapatid ha. Ano pa yung katangian? Kanina may kakayahan. Pangalawa daw po, nakatangian ng isang tagapaglingkod sa ating bayan. Mga kapatid, para doon sa atin lahat na nag-fill up, ganun din naman ho yung qualification. Ano mang ministry pinasok mo, praise and worship, choir, Sunday school, smile ministry, kailangan din po namin ng kakayahan. Discover yourself, improve yourself. And then, pangalawa, may pananampalataya. Ano sabi dito? Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan at may takot sa Diyos. Di pananampalataya ibig sabihin yan. Ulitin ko hindi po ibig sabihin ng may takot sa Diyos, kilala ang Diyos. Hindi po, iba yung kilala sa takot. Kasi meron tao na kilala mo isang tao pero hindi ka takot sa kanya. Ang hinihingi rito, bilang isang good leader, may takot sa Diyos. Ang ibig ko sabihin po mga kapatid, pananampalataya po yun. May takot sa Diyos na nananampalataya ka na kahit mahirap ang magiging posisyon mo, sasamahan ka ng Panginoon. Ipagkakatiwala mo yung buhay mo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Yun ang ibig sabihin, hindi mo lang alam na may Diyos, kundi takot ka sa Diyos. Ibinigay mo yung sarili mo sa Diyos. Hindi rin ibig sabihin maka-Diyos. Kailangan may takot sa Diyos. Alam niyo ho, bakit importante ito? Di ba sabi nga ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang simula ng katalinuhan. Para sa akin simple lang interpretation nun. Nakapagpapatalino ang pananampalataya. Nakapagpapatalino ang merong relasyon sa Panginoon. Bakit? Kasi pinagkakatiwala mo sa Panginoon ang lahat eh. Di ba? Alam niyo, napatunayan ko yan. Napatunayan ko yan. Alam niyo ba, mula elementary hanggang high school, hindi ko po inaanong magsalita sa maraming tao. Hate na hate ko po yan, kaya pag ako reporting, ayoko mag-report. Ipag-drawing niyo po ako, magdo-drawing ako. Pero yung magre-report po sa klase, magiging, halimbawa, i-elect ka ng secretary o sa school, ayoko niyan. Dahil hindi ko linya yan. Tutula, hindi, ayoko. Sa bayang bigkas, pwede pa, ibubuka ko lang ang bibig ko. Nasa likod pa ako. Ganun ako eh. Pero alam niyo ba, simula nung ako'y manampalataya sa Panginoon, binago niya yung sistema ng buhay ko. Kilala ho ako na marami rito na tahimik ako. Kaya ang lagi pinagmamalaki mula grade 1 to high school, ang punan ng teacher sa akin, tahimik sa klase. Tahimik sa klase. Di ba yung sa likod? Tahimik sa klase. First grading, tahimik sa klase. Second grading, tahimik sa klase. Fourth grading, tahimik sa klase. Pero may kasama ho yung mabait Sobra kong tahimik po. Kaya pagka may discussion, tanong ako ng teacher, tahimik din ako. Pinangangatawanan ko ang pagiging tahimik. Pero nung ako'y nanampalataya sa Panginoon sumunod,
Nakikita niyo pa ho ba ang pagiging tahimik sa akin ngayon? Nakikita niyo pa ho ba na takot akong magsalita sa maraming tao? Hindi. It is by the grace of God. Amen? Di ba, minsan, barangay official, naintindihan ko kayo, di ba? Nakakatakot minsan yung pagsasalitain sa marami. Halimbawa, imbitahin ka sa school. Ito po ang ating barangay chairman. Ano? Ito po ang ating kagawad. Minsan, di ba? Ang hirap magsalita, hindi mo alam ang sasabihin mo. Pero kailangan mo, mga kapatid, ito po sasabihin ko sa inyo. Isuko mo yung sarili mo sa Panginoon and God will give you wisdom. Amen? Hindi ho yan paramihan ang sinasabi. Ano? Hindi ho yan pagandahan ang sinasabi. Ang labanan ho sa politika, hindi ho pagandahan ang sinasabi. Patuparan ng sinasabi. Amen? Okay. Kilala niyo po si Benny Abante, congressman ng 6th District ng Manila. Actually, pastor po yan ng Metropolitan Bible Baptist. Sabi niya, the leader who respects God will also respect the people that he leads. Di ba? Parang ganito lang. Ang isang leader na rumirespeto sa Diyos, ire-respeto ng mga taong kanyang pinangungunahan. Kapag godly ang leader, asahan niyo po, yung mga pinangungunahan natin, susunod sa iyo. Parang ganito lang din po yan, The leader who loves God will also love the people that he leads. Ang isang leader na nagmamahal sa Diyos, minamahal din ng mga taong pinangungunahan niya. O minamahal ang taong pinangungunahan niya. Ang isang leader na naglilingkod sa Diyos, ay paglilingkuran din ang mga taong kanyang pinangungunahan. That's the importance of having faith. Okay? At panghuli, nakatangian po. Ano yung una? May kakayahan, may pananampalataya. Pangatlo, may katapatan. It talks about integrity. Balikan lang natin ang Exodus chapter 18 verse 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Mga kapatid, kung atin daw i-describe ang political system ng ating bansa, hindi maiwasang ikabit yung word na corruption. Pero siguro, para sa ating mga nag-aspire, kahit barangay lang tayo, pwede ho nating baguhin yung storya. Kung ito po ay nakakabit na sa political system ng bansa natin, corruption, kahit barangay official lang ako, pakikita ko na kahit sa aming barangay, kaya naming iwasan yan. Kaya nating iwasan yan. Natutuwa ako pag nakikita ho ako ng mga tarpaulin sa barangay. Parang sa lugam nakita ko, zero drug. Drug-free na ang lugam, di ba? Nakalagay. Pero isa rin maganda, yung ang barangay na to ay walang korupsyon. Number 1 sa pagiging matapat. Di ba? Kaya ito yung sinasabi natin, mga kapatid. Sa political system natin, eto kasi eto yung parang naging kalakaran. Kapag may kailangan may suhulan. Di ba? Ipa-priority kung sino yung nagbibigay. Pero, yun ba ho ba ang kailangan? Isa sa pinakamagandang katangian ng isang leader, sa lahat leader ng church, leader po ng barangay, ng pamahalaan, is the integrity. May integridad yung tao na namumuno. Kaya sabi ho ni Zig Ziglar, integrity gives you real freedom because you have nothing to fear since you have nothing to hide. Yun daw totoong integridad. Yung
Wala ka namang, parang hindi ka natatakot. Bakit? Wala ka namang itinatago. Di ba? Ang tawag ko dyan, integrity. Kung ikaw may suriin ng ombudsman, hindi ka natatakot. Bakit? I have nothing to hide. Di ba? Kung titignan ho yung performance ko ng kung sino man yung dapat na nag-audit, wala akong itatakot. Bakit? Wala akong dapat ikatakot because I have nothing to hide. Ang tawag ko dyan, integrity. Kahit sa Bible, mga kapatid, tingnan niyo po sabi, sa 2 Corinthians Chronicles chapter 19 verse 7, igalang at sundin niyo si Yahweh. Mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos natin na si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling sa sinuman at ang pagtanggap ng suhol. God is against saan? Pandaraya, pagkiling sa sinuman, at ang pagtanggap sa suhol. Ayaw na ayaw ng Diyos niyan. God loves people with integrity. Kaya mga kapatid, sa lahat po ng mga kapatid po natin ngayon, natatakbo, pag-isipan niyo po yung tatlo. Maraming pwedeng katangian, pero doon sa tatlo na to, panalo na po kayo. Ipakita niyo po that you have kakayahan, competence. Meron kang faith, pananampalataya. Takot ka sa Diyos talaga. At pangatlo, may integridad ka. May katapatan. Diba? Yun yung hinahanap natin. Yan yung pinapanalangin natin. Yan yung pagpursigihan natin. Kahit po dito sa ministry, sa church, kailangan natin ng mga taong higit pa sa kayang gawin. Tutuklasin pa yung kanyang sarili. Ano ba yung pwede ko pang maibigay sa Panginoon for His glory? May takot sa Diyos na ibig sabihin, hindi niya hayaan na ang isang bagay na alam niyang tama, hindi niya gagawin. Pagpupursigahan niyang gawin ang bagay na tama. Dahil takot siya sa Diyos. And then lastly, mapagkakatiwalaan. Alam ng Diyos ang kanyang puso, alam ng Diyos ang kanyang isip. Kaya mga minamahal na mga kapatid, I hope na sa umagang ito, meron po tayong natutunan. To God be the glory. But this time, bigyan ko po kayo ng pagkakataon. Para lang ho sa lahat, ang Unida Christian Church Plaridel never endorse a candidate. Never endorse a candidate. Kahit pa ho, ang mga kandidatong yon ay galing sa ating membership. We not endorse. Alam niyo, sa tingin ko po sa ngayon na niyo ako, ang pinakamabigat na eleksyon ay ang barangay election. Kasi magkakakilala tayo. Kasi sa national kahit hindi mo iboto yung president, hindi ka naman kilala noon Kaya tayo po, barangay natin, sariling atin talaga. Sariling atin. Pero makikiusap lamang po ako, bago ko po kayo pag-pray, para sa lahat muna ng mga barangay aspirant. Sa election po, hindi ho lahat nananalo. May nananalo, ayokong gamitin yung natatalo, may hindi niloloob. Okay? Pero ito po, anuman ang maging resulta. Bago ko po kayo pag-pray, pwede ho ba kayong mangako? Pwede ho kayong mangako. Kung hindi man ho kayo ang loobin ng Panginoon, kung meron ng unang susuporta doon sa pinili, kayo po na mga kumandidato na hindi niloob. Kayo po yung number one supporter, hindi po. Sana wala nang opposition, wala nang wala nang ganon. Ibig sabihin kung sino yung nilagay ng Panginoon, sige, suportahan natin lahat. Okay? Yun yung pakiusap ko lang po. At never, ever, nasiraan natin ang bawat isa. Pinakapangit po katangian ng isang leader yon.
Ano? Kahit po sa aming mga manggagawa, sa aming mga pastor, never. Na wala kasi perfecto eh. Ano mang bagay pwedeng bumalik sa'yo. Diba? Kaya, ganito lang. Kung ako'y mangangampanya, kakampanya ko lang kung ano yung plano ko. Wala akong pakialam doon sa iba. Hayaan natin sila. Yun po yung tinatawag na pagboto ng tama. Okay? And then, sana ho para doon naman po, maglalambing lang po ako doon sa mga kapatiran namin na candidate. Marami ho kasi kaming mga candidate sa inyo na talagang officially bona fide member natin. Makikiusap lang po ako sa inyong lahat. Ako bilang ama ninyo, bilang pastor, siyempre apektado ako pagka nagkaroon tayo ng problema. Sana ho wag maapekto ng simbahan natin anumang maging resulta ng eleksyon. Makikiusap na po ako para sa mga kapatiran natin. Wag ho nating idamay ang church sa anumang resulta ng eleksyon. Ibig sabihin, after ng eleksyon, may nanalo, may natalo tayong kapatiran, kapatiran pa rin tayo. Okay? Nagkakaintindihan po ba mga kapatid? Ayan po. Sige po, anyayahan ko po kayong lahat. Hindi ko man po kayo matawag isa-isa. Pero kung kayo po ay talagang nanalangin, may kagustuhan na maglingkod sa barangay natin, anyayahan ko po kayo rito sa unahan. Kayo po ay personal ipapanalangin at makita rin po kayo ng bawat isa. Sige po. Wala mo na pong rito Wala mo na party-partido. Gusto ko na reshuffle. Wala ho sa kanan, wala sa kaliwa, walang kulay ganito, wala. Basta punta lang ho dito sa unahan. Pero anyayahan ko po rito yung tatlong barangay captain natin dito sa pwede bang harap muna kayo sa lahat? Ayan po, kawayan nyo muna po yung boboto sa inyo. Ngitian nyo muna po sila. Ayan po yung aming mga kapatirang unida. Mananalangin po kami sa inyo. Every time na may ganitong eleksyon sa barangay, ginagawa ho natin to. Pray, and then gusto ho namin after po nito, wala hong hindi magkakamayan. Kung ilan man ho kayo, hindi ko nabilang kung ilan man ho kayo dito, sana ho, kung kayo po ay 40 ngayon, 40 kamay yung nakamayan ninyo. Okay? Pag-pray po natin. Narito po yung ating pong mga barangay aspirants, ang Konsehal Abet, ang Kapitan Oscar, ang Konsehal Enyong. Pag-pray po natin sila na ang Diyos ang talagang pumili at maglagay sa puso ng bawat sa atin. Ito yung mga kagawad po natin at ang mga SK po natin. Pag-pray po natin na sana talagang lahat tayo na nangangarap na ang Barangay Sipat ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Sino man ho sa kanila ay gamitin talaga ng Panginoon para maging mabuting mga tagapaglingkod sa ating barangay. Sige po, yuko lamang po tayo mga kapatid at mananalangin po kami para sa kanila. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po, O Diyos, ang aming pong mga kapatid, mga kaibigan. Alam ko po, O Diyos, Ikaw ang nakababatid ng kanilang mga puso. Ikaw ang nakababatid ng kanila pong mga pangarap. Kaya naman, Panginoon, narito sila. Una sa lahat, yung pong mga salita na nahayag kanina, kung saan, Panginoon, ipinakita mo sa amin ang mga katangian, ang mga tagapaglingkod. O Diyos, dalangin po namin una, pagbulay-bulayan po nila ang mga katotohanan ito. At nawa, O Diyos, maging batayan po ito at panuntunan po ng bawat sa kanila. Una, sikapin nila, Panginoon, na maging mahusay na mga leader.
magkaroon sila ng totoong pananampalataya at pagkatakot sa inyo. At higit sa lahat, mga lingkod na meron pong matatag na integridad o may katapatan. Panginoon, naririto po sila. Kaya ho sila naririto, Panginoon. Una, gusto nila, Panginoon, na matanggap yung pagpapala. Kagaya po na sabi ko kanina, Panginoon, hindi naman po lahat nananalo, hindi naman po lahat nabibigyan ng pagkakataon. Pero hinihiling po namin, sino man po sa kanila ngayon ang ilalagay niyo po bilang mga tagapanguna ng aming sangguniang barangay. Mula ho sa aming barangay chairman, sa mga kagawad, sa aming mga SK chairman at sa mga SK kagawad. Panginoon, sino man po ilagay niyo sa kanila, pinagkakatiwala po namin sa inyo. Tulungan niyo po sila makapaglingkod ng buong husay, buong pagkatakot at buong katapatan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, anumang desisyong gagawin nila, Panginoon, sa panahon ng kanilang panunungkulan, ang una nilang sasangguniin, walang iba kundi Ikaw, Panginoon. Marami pong salamat. At kung sa mga kapatid at kaibigan namin narito, na hindi naman po pahihintulutan at hindi mo maloloobin na magkaroon ng posisyon sa darating na eleksyon, alam namin sa ibang kaparaanan, kung nasa puso nila ang paglilingkod, maglilingkod pa rin sila, Panginoon, kahit wala silang posisyon, Panginoon. At alam namin may tamang panahon para sa kanila. Panginoon, matuto kaming tumanggap ng mga bagay na ninais at niloob mo, Panginoon. Kaya samahan niyo po sila. May 1 linggo pa ho, Panginoon, ang kanilang pangangampanya. Ingatan niyo po ang kanilang kalusugan. Ingatan niyo po sila, Panginoon, maging mga sumusuporta sa kanila. Pagpalain niyo po, O Diyos, lahat ng mga advokasya nila, Panginoon. Natunay nga po, Panginoon, hindi pang sarili, kundi pang bawat isa, lalo tigit sa barangay ng aming sipat, Panginoon. Narito po sila, Panginoon. Inihiling po namin, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat sa kanila. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang kanilang mga pamilya. Marami pong salamat. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa pagtataas ng kamay ng iyong pong abang lingkod ay ang kanilang matanggap at maranasan ang masaganang basbas at pagpapala. Mga kapatid, mga kaibigan, ang pagpapala ng Panginoon ang inyong maranasan. Patuloy nawa na ang biyaya ng pagliligtas ng Panginoon ang sumainyong lagi. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu ang siyang maranasan mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sigo, palakpakan natin ang Panginoon. At ito po yung pagkakataon. Ipakita lang ho natin na tayo po ay nagkakaisa. Sige po, lahat po kayo magkamayan. God bless po sa inyong lahat. Thank you. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sige po, minsan pa nga po, palakpakan po natin ang Panginoon.
sa napakabiyayang mensahe na dinala po sa atin ng ating minamahal na Pastor Joel Vinta. And again, happy to serve po sa bawat isang anak ng Panginoon na patuloy po na nagtatalaga ng buhay para po sa Kanya. In our time of giving, let me just share this verse to you. And sabi po sa Deuteronomy 8, chapter 18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today." Tayo po ay saglit po na manalangin. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan sa umaga pong ito, Panginoon. Tunay na patuloy po naming kinikilala na ang lahat po ng mga tinatanggap po namin, yung mga pagpapala po, Panginoon, yung aming pong mga resources ay nagbubuhat po sa inyo. Kaya naman po sa aming pong pagkakaloob, in whatever way we want to thank you or we want to glorify you sa aming pong pagbibigay, patuloy na mapupurihan ka po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, na patuloy na padaluyin ang inyong pagpapala sa bawat isang anak niyo po na patuloy na nagbabalik po ng mga kaloob. Salamat po, Panginoon. This is our prayer, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ayan. Again po, para po sa ating pong mga first-timers, no one is obliged to give, but if your heart is willing to do so, malaya po ang bawat isa na magkaloob sa umagang pong ito. As we give, let us continue to remember the Lord. Inaanyayahan po natin ang ating pong mga smile ministers para maglikom po ng ating pong mga tithes and offering. Yan, para po sa ating pong mga balita at pahayag sa umaga po ito at para po sa ating mga activities sa mga linggo pong darating, nakita nyo po ang ating teaser para po sa ating logo making contest. Again, patuloy ko pong inaanyayahan ng bawat isa na maging bahagi po or maging contestant po sa ating pong logo making contest. At deadline of submission po ng ating mga entries ay sa November 5. Ito po ay first Sunday ng November. No? At ang winner naman po ay i-announce on November 26 sa ating pong pagsamba. Para po sa iba pang mga details, mechanics ng ating pong logo making contest, maaari pong makipag-ugnayan sa inyong pong lingkod or through our FB page, ang ating pong UCC CPAT, no? Sa Facebook page po natin. At meron po tayong cash prize na 5,000 pesos para po sa ating logo making contest. Yan, and to officially kick off ang ating pong anniversary, our 90th church anniversary, magkakaroon po tayo ng mga sumusunod na gawain. Una po ay ang gawain po ng Men's Network or ng mga kalalakihan na may tema pong Dad Disciple. Yan, para po sa lahat ng mga kalalakihan ng ating pong minamahal na church. Ito po ay sa November 11, Saturday, 3 p.m. At ang ating pong guest speaker ay si Pastor Rico Encarnacion. Gaganapin po ito sa Grass Garden Resort. Yan, para po sa lahat ng mga kalalakihan. Para naman po sa Women's Network, ang ating pong National Kababaihan Festival of Talents on November 19, 2023. Gaganapin po ito sa UCC Matang Tubig at mapapanood din po via live ng ating pong FB. Yan, makipag-ugnayan po sa ating pong District Kababaihan President, ang ating pong Nanay Norma Luarca, at sa ating pong Local Women's Network President, ang ating pong Mami Rose Gonzales. At para naman po sa bawat isa, yan, sa lahat po ng kapisanan, patuloy po natin inaanyayahan sa darating na November 27, 2023. Ito po ay Monday. Dinedeclare na po nating holiday dahil nilipat po yung November 30. Ang ating pong worship conference. Yan, ito po ay Monday, 3 to 5 p.m. Gaganapin po sa Don Cesario Plaridel Gymnasium o mas kilalang po natin as Plaridel Gym. Ito po ay worship or like spontaneous worship conference. No? Kakatampukan din po ito ng mga worship leaders na in-invite po natin from different churches, kagaya po ni Miss Gian Hinolan from Victory Worship. At kasama rin po si Pastor Russell Garcia mula po sa His Life City Church ng Pampanga. Kakatampukan din po ito ng Praise and Worship and Choir ng Sipat, ang Youth Band po ng Bulacan District, at iba pa po mga worship leaders mula po sa different churches. So ito po again ay sa Plaridel Gym.
or parang registration fee na 100 pesos. At ang lahat po ng magiging proceeds ng ating pong worship conference ay para po sa ating Christ Hub Project. Para po sa iba pang details or para po makapag-avail ng mga ticket as early as now, nandun po sa likod ang ating pong chairman ng ating pong 90th anniversary, ang ating pong kapatid na Precious Faith Pangan, para po sa mga gusto na pong bumili ng kanila pong mga ticket sa ating pong worship conference. Again, ito po ay November 27, Monday, 3 to 5 p.m. Sige po, kung wala na po, tayo po ay tumayo at pangunahan po tayo ng ating Pastor Joel. Sa magang ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pagsama na aming naranasan ang iyong presensya sa pag-awad mo, Panginoon, ng panibagong biyaya at pagpapalang spiritual. Kaya naman, Panginoon, sa pagharap namin sa panibagong isang linggo, hayaan nyo lamang na patuloy po namin matanggap ang iyong pagpapala at direksyon sa lahat ng aming gagawin. At sa magitan po ng pagtataas ng kamay ng iyong paglingkod, may matanggap po namin, O Diyos, ang iyong masaganang pagpapala. Mga minamahal na mga kapatid, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng patuloy na kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Umaga po at pagpalain po tayong lahat. Pwede po tayong magkamayan. See you on next Sunday po sa atin hong mga pagsamba.